Hello everyone! Welcome back to my mini vlog, and for today's video, magluluto na naman ako. Thank you Moody for the recipe. Sobrang sarap nito. So first ingredients natin is potato. So kailangan natin balatan lahat ng mga potato na ating gagamitin. So next is onion. So after nating balatan ng ating potato, kailangan natin siyang i-slice lahat dahil mamaya ay i-cubes din natin siya kasi mas masarap pag maliliit. So ayan, tapos na siya at next i-cubes na natin siya gamit ito. Ayan. O, diba? Ang dali lang, na cubes na. Next is ang ating wurst. Ayan. So, islice din natin siya ng maliliit. Ito ang paboritong sausage ni Sir. Kaya, ito ang ginamit namin. Siya ang bumili niya. Next is ang ating paprika. So, syempre, hiwain natin siya. Kunin natin ang mga buko-buko sa Bisaya, buko-buko, at saka yung kanyang liso-liso. So, kailangan din natin siyang islice ng maliliit. So, dalawang paprika ang ginamit ko dahil marami ang aking potato. So, kailangan din dapat balance din. At pagkatapos ay ito na ang ating pangmalakasang slicer. O ayan, ang bilis. Ang bilis. Kaya malaking tulong talaga siya. So ito na ang ating mga ingredients. Pifa, salt, thymian, rosemary, gemüsebrühe, potato, wurst, paprika, onion, and mozzarella. Und egg. Ayan, so dahil well prepared na ang ating ingredients, ready na siya for gisa-gisa. So kailangan natin gisahin muna bago ilagay sa oven. Ang tawag ko dito ay potato with mozzarella on casey. So tara na! 3, 2, 1, let's go! So, ayan, magigisa na tayo at kailangan natin ilagay ng ating kawali. Kawali ba ang tawag niyan? Hindi ko alam. Basta kay kaha yan sa amin. Tapos, painitan na natin ng medium lang. Pagkatapos, pag mainit na siya, lagyan na natin siya ng mantika sa Bisaya. Oil sa English, no? Basta ganun na yun. Pagkatapos, ilagay na natin ang onion. Halu-haluin natin hanggang sa brown siya. Pagkatapos isunod natin ang wurst, and then halu-haluin, sausage yung tawag dito. Tapos isunod na natin ang potato. Ayan, so maraming potato ang ginamit ko dahil masarap pag marami. So ayan, isusunod na natin ang ating paprika. Yan, pagkatapos nating ilagay ang ating paprika, syempre kailangan din nating haluin ng mabuti. Dahil ang importante is balance siya, di ba? So sa makikita nyo, very careful ang aking paghalo-halo dahil sobrang nadamihan yung aking potato. Pero it's okay kasi gusto ko naman na marami talaga ang potato dahil gusto kong pang 2 araw namin siyang kainin. At next is ang ating pefa. Yan, paminta sa atin. Yan, maglagay na tayo ng ating mga seasonings. Ayan, so depende sa dami ng gusto nyo. And then next is ang salt. Ibig sabihin, asin sa Bisaya. At ang susunod natin ay rosemary. Hindi ko alam kung merong rosemary sa atin dyan sa Pilipinas, pero dito ginagamitan ng rosemary. And the next is ang ating thymian. Ayan, masarap yung thymian, guys. So maglagay ka rin ng tama lang din sa gusto mo na timpla. At ang susunod natin ay ang gemüsebrühe. Yan yung ginagamit kong silbing magic sarap. Kasi walang magic sarap dito. So, yan na lang yung ginagamit ko, gemüsebrühe. Masarap yan siya, guys. So, ayan, naglagay lang din ako sa tama lang din sa aking niluluto. Merong iba na hindi gumagamit ng magic sarap. So, ang ginagamit nila is yung bitsin sa atin dyan sa Pilipinas, bitsin. Okay, pwede din naman yun. Masarap din naman yun.
So, ayan, haluin na natin ulit. Tapos na makikita nyo, dahan-dahan akong naghalo kasi wala akong malaking kawali. Maliit lang yung kawali ko. Kailangan nating dahan-dahanin para hindi naman masayang yung iba. Kapag na-mix na natin siya ng mabuti, lutuin lang natin siya ng very light, yung hindi rin na overcook, yung parang half lang siya. Pagkatapos, i-transfer na natin siya sa pot na yan, yung gamit ko para ilagay na natin sa oven. Baka may iba sa inyo magtatanong kung bakit kailangan ilagay pa natin siya sa oven. Kasi lalagyan pa natin siya ng itlog. Pagkatapos ilalagay natin na toppings ay ang cheese, ang mozzarella. Actually, madali lang talaga siyang lutuin. Yung pag-prepare lang, medyo siya maraming kuti-kuti sa atin sa Bisaya. Kailangan mo siyang balatan, i-slice, i-cubes, ganun. Pero so far, mabilis lang talaga siyang lutuin. Ayan, pagtatapos na natin siyang i-transfer, next natin gagawin is syempre ang itlog. Kailangan muna nating i-mix yung itlog bago natin siya ilagay para masarap siya, hindi yung puti at na-separate yung Kailangan natin siyang i-mix. Ayan, ilagay natin siya dyan. Depende, yung dami sa itlog, sa dami din ng iyong potato at saka paprika. Next is mozzarella. Yan yung sinasabi kong KZ. Yan. Mozzarella, ilagay natin na toppings. Yung ginawa ko is, konti lang muna yung nilagay ko para hindi siya masunog. Yes, kasi mabilis siyang mag-melt, na? Pagkatapos, pag luto na yung itlog, tsaka ko naman siya ilalagay yung marami. Ayan. So, kailangan natin ipasok dyan sa loob at lutuin ng mabuti. Kailangan 30 minutes lang din siya or 45 minutes. 30 to 45 minutes lang. Hanggang sa maluto ang ating mga sangkap at saka yung itlog. After 30 to 45 minutes, kapag kaluto na siya, kukunin ko siya ulit sa oven at ilalagay ko yung mozzarella. Ayan, nilagay ko yung maraming mozzarella at ibalik ko siya ulit sa oven hanggang sa maluto yung nilagay ko na mozzarella. After 10 to 15 minutes, ready na siya. Ayan, nakita nyo, luto. Ang sarap-sarap. Kukunin mo siya at syempre ready to eat na. Ayan, kailangan nating palamigin ng konti para masarap siyang kain. Ayan siya, guys. So, diba, sobrang sarap. And that's all. Thank you!